Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net. Just in. President Ferdinand Marcos Jr. has instructed relevant government agencies to seek the repatriation, pinapauwi na, repatriation of former Representative Saldico, according to DILG Secretary John B. Rimulya. Rimulya added that Co is still believed to be in Portugal and a bearer of Portuguese passport. The request will be made even though the European country does not have an extradition treaty with the Philippines. Ito yung nakakatuwa. By the way, i-advertise ko lang muna. Ano ba ito? Ayan. Meron tayong available stock ngayon ng dark chocolate. Dito kayo mag-order 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come first serve basis. Hindi ako nagninegosyo ng dark chocolate or tablia, ano pang ibang pangalan nito, kakasikwati. Umiinom lang ako araw-araw. Napakaganda po ang epekto sa aking kalusugan. This is good for the heart. At gusto ko lang matulungan ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao. Okay, so ito. Biglang nagutos, Pangulo, pauwiin nyo si Saldico. So bakit? Napapahiya na pa sila? Gusto nila ng trophy. Gusto nila ng sample kasi next time kasi huwag kayong mag-promise. Promise nila, December 15, may makukulong na ng mga big fish. Walang nangyari. December 25, I'm certain of this. Sabi ng Pangulo. I'm certain of this. Wala silang Merry Christmas. Wala rin nakulong. Hanggang binawi na naman. Sa New Year, may makukulong na. Matatapos ng January, New Year, wala pa rin makukulong. Kaya, ito siguro, gusto ng administrasyon na may maipakita silang maipakulong. Kasi kung maipakulong nila talaga si Saldico, medyo mahimasmasan ang galit ng taong bayan. Kasi, kailangan makulong ang mga kawatan. Isayang si Saldico sa mga masterminds. Kailang maliit na mastermind. Hindi niya magagawa yung ginawa niya kung wala siyang kasamahan na mas mataas sa kanya. So yun ang tanong. Kailan niyo mapakulong si Saldico? Totoo nga, may warrant of arrest. Nandyan naman, nagtatago. Hindi nila sigurado kung nasaan si Saldico. Wala makakapagsabi. Si John B. Rimulya lang nagsasabi na it is believed that he is in Portugal holding a Portuguese passport. Okay, granting na totoo yung hinala ni John B. Rimulya. Okay. I-order, mag-request sila ng repatriation. Ang repatriation po, pwede lang yan sa mga bansa na merong extradition treaty ang Pilipinas. Example, United States, meron tayo. So kung nandun si Saldico sa US, ayun, pwedeng mapabalik, i-repatriate. Kaya lang, it will undergo due process. Matagal pa bago mangyari. At ito ngayon, granting na si Saldico nasa Portugal, magre-request ang Philippine government sa Portuguese government. Wala namang repatriation treaty
Ano sa tingin nyo? Pagbibigyan ng Portuguese government? Kung ako ang yung tatanungin, hindi. Kasi according to Rimulya, itong si Saldico, parang nag-invest daw siya ng malaking amount of pera sa Portugal. Golden visa daw ang meron sa kanya eh. Special kasi nga sa laki ng ininvest niya doon, kaya nabigyan siya ng golden visa, golden passport ba. Lumalabas nasa VIP status si Saldico sa Portugal. Ano sa tingin nyo? Pagbibigyan, ibibigay ng Portuguese government si Saldico? I'm sorry. Gusto ko sana ibibigay. Gusto ko sana maparusahan si Saldico. Although maganda yung ginawa niya na pagsiwalat sa mga nalalaman niya, kailang kulang bitin eh. Dapat sana magsalita ulit siya. Kailang sa ngayon siguro hindi na siya nagsasalita. Kasi matrace up ang location niya kung gagamit siya ng cellphone or video. Kaya naninigurado na siguro si Saldico. Tahimik na lang. Para hindi matrace up kung nasaan siya. Wais ba? So, ito na. Magpakita kayo ng sample, mga boss, mga powers that be. Ano nang nangyari kay Congressman Romualdez? Hanggang press release lang o press conference, nagsabi si DPWH Secretary Vince Dizon na nag-recommend daw siya sa ombudsman na imbestigahan, sampahan. Hanggang doon lang. Anong basihan ni Secretary Vince Dizon na sampahan si Romualdez? Yun lang pahayag ni Orly Gutesa na nung una binabatikos dahil peke daw ang notary public. Binabahiwala nung una. Kailang nung nagsalita na si Saldico, nabulabog sila para lang may pakita na may ginawa. Yun. Nirekomenda na imbestigahan ng ombudsman si Saldico. Kailang mismo ang ombudsman nagsasabi na mahina ang ebidensya laban kay Saldico. The least that can be filed against Saldico is, gross negligence of duty ba yun? Na aresto mayor lang ang tawag doon. Ang aresto mayor, mga 1 year lang imprisonment. Yun lang ang pwede nilang ikaso kaya wala talaga, magagalit ang taong bayan at sana nga mapauwi nila si Saldico para mapakulong, but I doubt it. Suntok sa buwan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay.